Ang mundo ay maingay. Bawat sandali may nagsasalita, may humihila, may humuhusga. Lahat ay may opinyon kung sino ka dapat maging, anong dapat mong isipin, maramdaman at paniwalaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng ingay ng mundo at bulong ng iba, may iisang boses na madalas nating nakakalimutang pakinggan, ang sariling tinig, ang sarili mong isip, ang sarili mong sentro. Doon nagsisimula ang kapangyarihan. Doon nabubuo ang tunay na ikaw, self-focus. Marami ang nagkakamali ng pagkaunawa rito. Kapag narinig ang salitang self-focus, agad itong iniuugnay sa pagkamakasarili, sa pagiging egosentriko, sa pagtalikod sa mundo. Ngunit ang totoo, ang self-focus ay hindi pagtakas, kundi paglalim. Hindi ito paglimot sa iba, kundi pag-alaga sa sarili upang mas makapagbigay ng buo at totoo. Ito ay isang disiplina, isang sining. Ang sining ng pagtingin sa loob, ng tahimik na pakikipag-usap sa sariling diwa, ng pagtanggap sa kung sino ka at kung sino ka pa maaaring maging. Sa pilosopiyang Stoic, hindi mo kontrolado ang mundo. Hindi mo hawak ang opinyon ng iba, ang galaw ng tadhana o ang mga darating na pagsubok. Ngunit may isang bagay na lagi mong hawak, ang iyong isip. Si Marcus Aurelius, isang emperador, ay hindi humugot ng lakas mula sa kapangyarihan o ginto. Bagkus, hinubog niya ang sarili sa katahimikan, sa malalim na pagninilay, sa araw-araw na pagsusulat ng kanyang iniisip upang huwag siyang lamunin ng mundo sa labas. Si Seneca, isang guro ng lohika, ay paulit-ulit na paalala sa atin. Ang tunay na yaman ay hindi ang kayamanang material, kundi ang kakayahang manatiling payapa kahit binabayo ng unos ang iyong paligid. Kapag sinimulan mong unawain ang iyong sariling pag-iisip, kapag napagtanto mong may kapangyarihan ka sa loob mo na hindi kayang galawin ng sinuman, saka mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Sa mundong laging naghahangad ng iyong atensyon, ang self-focus ay revolusyon. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paglaban na nagsisimula sa iisang paniniwala, ang aking isipan ay akin. At dito, ako ang hari, ang mundo ay puno ng mga tukso. Mula sa sandaling imulat mo ang iyong mata, may dumarating ng impormasyon, mga tunog, mga mensahe, mga opinyon, balita, social media, reklamo ng mundo, ingay ng daigdig na walang tigil sa pagsigaw kung sino ka dapat maging. Lahat ay tila may pakiusap o utos na makinig sa kanila, na sundin sila, na ikalimot ang sarili. At kung hindi mo ito mapapansin, kung hindi ka magigising sa kalikasang ito ng panlabas na mundo, maaaring habang buhay kang maging biktima. Biktima ng opinyon ng iba, biktima ng mga panlabas na pangyayari, biktima ng isang mundong hindi kailanman titigil para sa'yo. Ang Stoic ay hindi isang taong walang nararamdaman. Siya ay isang taong marunong pumili kung ano ang papapasukin sa kanyang kaluluwa, habang ang karamihan ay kumakapit sa bawat balita, sa bawat komento, sa bawat pansamantalang aliw. Ang Stoic ay tumatahimik. Sa katahimikan, nakikita niya ang malinaw. Habang ang mundo ay nagre-react, siya ay nagre-reflect. Sa tuwing may alon ng emosyon, ang karamihan ay agad sumusunod, galit, tuwa, inggit, takot. Ngunit ang hindi nila alam, kapag palagi kang tumutugon ng hindi nag-iisip, unti-unti mong binibigay ang kontrol sa iba. Ang Stoic ay piniling maging kapitan ng kanyang isip. Hindi siya alipin ng emosyon, hindi siya nadadala ng bawat hangin ng mundo. Sa isang panahon ng sobrang koneksyon, ang tunay na karunungan ay natatagpuan sa pagdiskonekta, sa pagtahimik, sa pagbalik sa sarili, sa tanong na, ito ba'y mahalaga? O isa na namang ingay na nais akong hilahin palayo sa kung sino talaga ako. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y kalayaan. Kapag natutunan mong tumahimik at makinig sa sarili mong isip, nagiging kalasag mo ito laban sa kaguluhan ng mundo. Sa oras na ikaw ay maging mulat sa iyong sariling takbo ng damdamin at kaisipan, unti-unti mong makikita ang larawang dati ay malabo, ang tunay mong kalagayan. Ito ang simula ng self-awareness. At sa self-awareness, isinisilang ang tunay na kapangyarihan, ang kakayahang piliin,
hindi batay sa bugso ng damdamin, kundi batay sa malalim na pag-unawa. Si Epictetus ay isang alipin, wala siyang kontrol sa katawan pero hawak niya ang sarili niyang pag-iisip. Si Marcus Aurelius ay emperador, hawak ang daigdig pero piniling maging alipin ng disiplina at katahimikan. Iba-iba ang kalagayan, ngunit iisa ang aral. Ang taong marunong magmasid sa sarili ay hindi madaling galawin ng mundo. Ginamit ng mga Stoic ang pagninilay, ang pag-upo sa katahimikan, ang pagsusulat ng kanilang damdamin at pagdududa, hindi upang itago ang sakit, kundi upang hawakan ito, kilalanin ito, at sa dulo, kontrolin ito. Kapag natutunan mong ihiwalay ang iyong damdamin mula sa katotohanan, nagkakaroon ka ng kalinawan. At sa kalinawan, may kapayapaan. Ang damdamin ay parang ulap, madilim, magulo, pabago-bago. Ngunit kung makakaya mong hindi ito sundan agad, makikita mo ang langit sa likod nito. Ito ang superpower ng self-focus. Hindi ito ingay, hindi ito yabang, kundi katahimikang may lalim. At sa mundong puno ng pag-aagawan, ang sinumang marunong tumingin sa sarili ay hindi kailanman mawawala. Hindi kailangan ng mahika upang magbago. Hindi mo kailangan ng bagong taon, bagong kagamitan o bagong mundo. Kailangan mo lang ng intensyong bumalik sa sarili. Araw-araw, ito ang ginawa ng mga Stoic. Hindi sila umaasa sa inspirasyon. Sila'y nabuhay sa disiplina, sa mga simpleng gawi na ginawang sagrado. Una, journaling. Araw-araw, isinulat ni Marcus Aurelius ang kanyang iniisip, hindi upang ipakita sa mundo, kundi upang alamin kung sino siya talaga. Sa bawat salita, sinusuri niya ang kanyang galit, takot, ambisyon, at tinatanong ang sarili, ito ba ay makatuwiran? Ito ba ay totoo? Ikalawa, premeditatio malorum. Isang kasanayan ng pag-a-anticipate sa mga darating na pagsubok, hindi upang matakot, kundi upang maging handa. Bago pa dumating ang bagyo, nakaposisyon na ang kanyang isip. Bago pa masaktan, naitanim na ang tapang. Isinasabuhay ng Stoic ang katotohanang hindi lahat ay magiging maayos. At sa pagtanggap nito, nagiging mas matatag siya kaysa sa iba. Ikatlo, dichotomy of control. Isang paalala na sa lahat ng bagay, may dalawang kategorya, ang kaya mong kontrolin at ang hindi. Hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba, ang kilos ng panahon o ang kapalaran ng mundo. Ngunit, kaya mong kontrolin ang iyong tugon, ang iyong pananaw, ang iyong kilos sa gitna ng kaguluhan. At kapag doon mo inilaan ang iyong lakas, sa loob, hindi sa labas, nagkakaroon ka ng direksyon. Hindi ka basta lumulutang sa agos. Ikaw ay naglalayag. Ito ang sining ng Stoic na pamumuhay, tahimik, malalim, makapangyarihan, at sa bawat araw na pinipili mong bumalik sa sarili, hindi ka lamang nabubuhay, ikaw ay nagiging ganap. Ang pagkapanalo ay hindi laging nakikita ng iba, hindi laging nasusukat sa titulo, sa pera o sa palakpakan ng mundo. Minsan, ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa loob ng iyong isipan, tahimik, hindi dramatiko, pero totoo. Paano mo ito isasabuhay sa mundong laging nagmamadali? Sa mundong tila ayaw kang payapain kahit isang saglit. Magsimula sa umaga, isang ritual ng katahimikan. Hindi mo kailangang gumising para agad tumakbo. Bago pa man ang cellphone, bago pa ang mundo, umupo 5 minuto. 5 minutong walang input, walang ingay, walang balita. 5 minutong para sa sarili mo lamang. Doon mo maririnig ang iyong tunay na boses. Doon mo mapapansin ang takot na hindi mo pinansin, ang damdaming kailangang yakapin at ang direksyong nais mong tahakin. Digital minimalism, bawasan ng ingay. Hindi mo kailangang makita ang bawat post. Hindi mo kailangang malaman ang bawat galaw ng iba. Hindi ka nilikha para kainin ng feed. Ikaw ay nilikha upang mag-isip, magmahal at mamuhay ng may lalim. At panghuli, personal boundaries. Hindi lahat ng taong malapit ay karapat-dapat pumasok sa iyong isipan. Maging mapili, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa respeto sa iyong kapayapaan. Ang 5 minutong katahimikan ay maaring maging dahilan ng mas malinaw na desisyon, mas tahimik na puso, mas matatag na araw. Hindi mo kailangang maging perpekto.
Kailangan mo lang maging gising at sa bawat araw na pipiliin mong bumalik sa sarili, unti-unti mong masusumpungan ang kapangyarihang hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapangyarihang maging buo kahit sa gitna ng ingay. Ang buhay ay maikli, ngunit ito'y nagiging malalim kung ika'y gising. Gising sa iyong iniisip, gising sa iyong nararamdaman, gising sa kung sino ka kapag walang tumitingin. Sa gitna ng ingay ng mundo, sa walang hintong agos ng impormasyon, pumili kang huminto, huminga, at bumalik sa iyong sentro. Maging sentro sa sarili, hindi upang lumayo sa iba, kundi upang hindi ka malunod sa kanila. Sapagkat sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang makikita sa labas. Ito'y nararamdaman sa loob, sa katahimikan ng isipan na hindi natitinag kahit sa gitna ng bagyo. Kung nais mong matutunan kung paano maging kalmado sa isang magulong mundo, maglakbay tayong magkasama. Mag-subscribe ka, magmuni-muni at sabay tayong matutong makinig, hindi lang sa mundo kundi sa sarili. Dahil minsan, ang pinaka-importanting tinig ay ang hindi malakas kundi malinaw.